The temptations of Jesus Christ o yung mga panunukso ng diablo sa ating Panginoong Hesus. Nung siya po ay matapos bautismuhan ni John, ay ito po ang mga sumunod na eksena. Babasahin ko po sa chapter 4 ng Matthew, verse 1 hanggang 4, ito po ang sinasabi. Pagkatapos po ng alin? Pagkatapos po ng water baptism niya, nakasama niya si John the Baptist, no? Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Ang ating Panginoong Hesus po ay actually, ito na yung start ng kanyang ministry. Pero, dumaan muna siya sa temptations o sa panunukso ng diablo bago po tuluyan niyang umpisahan yung kanyang pagpapahayag, pagpapagaling, pagtuturo at lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus bago po siya maipako sa krus. Ang sabi po dito, 40 gabi at 40 araw siyang nag-ayuno. Ano bang ginagawa? Bakit po ba nag-aayuno ang isang tao? Sa panahon po natin ngayon, most of the reasons bakit nagfa-fasting, isa, yung kapag magpapa-blood chem ka kinabukasan. Diba? Ngayong gabi, alas 10, hanggang alas 7, wala kang ititake kasi kukuhanan ka ng dugo, titignan yung iyong dugo kung ano man yung kailangan tignan. Yung iba nagpa-fasting kasi akala nila papayat sila. Pero nung time po sa biblical times, yung fasting na binabanggit po, ito po ay ang pag-aayuno nila to focus especially on prayer. Silence and solitude, concentration between you and God. Ganun po yung ginagawa nilang fasting. At ang sabi po, yung 40 days po na ginawa ng Panginoong Hesus, that is the max na pwedeng gawin ng isang tao na walang kain, walang inom, na hindi magbubunga ng irreversible damage sa katawan ng tao. So max, 40 days and 40 nights na walang tubig. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At kung titignan po natin sa Lucas, kasi sa Luke and Matthew, binanggit po ito, yung details ng fasting ng Panginoong Hesus, saka yung panunukso sa kanya ng diablo. Sa Luke, ang sabi, 40 araw at 40 gabi siyang tinutukso ng diablo. Pero ang binigyan ng detail yung 3 bagay na panunukso. Gayon din dito sa Mateo. At ito ang unang panunukso ng diablo sa ating Panginoong Hesus, siyempre gutom siya. Ang sabi dito sa mga talata, di ba? Siya'y nagutom sa verse 2. At normal naman po na nararamdaman ng katawan yun. Dahil ang ating Panginoong Hesus, di ba, siya'y nagkatawang tao. Tao na nakaramdam ng gutom. Ngayon, ito na yung kanyang simula ng ministry. Testing. To prove na ang ating Panginoong Hesus ay minsan hindi po siya nagkasala at siya ang karapat-dapat nating manunubos, tagapagligtas. Anong unang panunukso? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ano sinagot ng Panginoong Hesus? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Actually, itong sinagot ng Panginoong Hesus, nasa Deuteronomy yan. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, temptation number 1. Ano yung pangalawa? Temptation number 2.
Pagkatapos, sa verse 5 to 7, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. So, dinala siya dun sa Jerusalem, andun ang templo, at pinatayo ang Panginoong Hesus dun sa pinaka-tore. Sinabi nito sa kanya, muli, nagsalita si Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, diba? Nag-quote ng Bible. Nasusulat, sabi ni Satanas, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamo ay hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Yan. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Temptation number 2. Sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga. Kasi nakasulat naman uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel at ikay iingatan. Alam niyo, ano yung kinote ni Satanas na yon? Psalm 91, verse 11 and 12. Pero siyempre, ang Panginoong Hesus may sagot. Nasusulat din naman. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ito yung nasa Deuteronomy rin. Yung kanina, yung pag-unang sagot niya, nasa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Ito naman, yung huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos, nasa Deuteronomy din, chapter 6, verse 16 naman. Okay? Alam niyo po, napakahusay ni Satanas, nag-quote ng Bible verse. Pero as usual, ang mga kumakalaban sa Diyos, lagi po nilang ginagamit ang mga talata sa Biblia, out of context. Gaya ng mga kulto sa panahon natin. Alam niyo ba yung mga kulto na umiiral ngayon? Gumagamit ng Bible yan. Pero huhugot lang sila kung ano yung papabor sa kanilang katuruan. Hindi inukuha yung buong mensahe ng bahagi na yun ng Bible. Ganon din si Satanas. Itong sinabi niya na, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka kasi nasusulat, iingatan ka ng mga anghel. Kung ang titignan po natin ang buong konteksto na sinasabi doon, hindi sinasabi doon na may obligasyon ng Diyos sa iyo na kapag siya'y sinubok mo, iingatan ka talaga. Halimbawa ako, gusto kong patunayang mahal ako ng Diyos, tatalon ako sa mataas na building. Alam kong mahal ako ng Diyos, kaya alam ko, ililigtas niya ako. Ganun ba yun? Hindi. Kaya nga po, ang kalaban, pag gumagamit po yan, ang mga kulto, pag gumagamit po yan ng mga talata sa Biblia, huhugot lang ng isa at papabor sa kanilang mga katuruan. Pero hindi yung buong totoong mensahe. Kaya ang sagot ng Panginoon, siyempre, salita pa rin ng Diyos, nasusulat. Ano sabi doon? Nasusulat. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yan. Temptation number 2. Sa verse 8 naman, ito yung temptation number 3. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kayo't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Verse 11, pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. So dito sa temptation number 3, pinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan, kaharian, kapangyarihan, ibibigay ko sa iya. Bagamat hindi binanggit dito sa Matthew, sa Lucas binanggit, ang lahat ng iyan, ibinagkaloob na sa akin yan. Pero kung ikay magpapatira pa, kumbaga sa yung luluhod, yuyukod, at sasamba sa akin, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iya. Ano sagot ng Panginoon? Siyempre, kasulatan pa rin. Nasusulat. No? Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon mong Diyos lamang ang dapat mong sambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran.
Nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, sabi, lumayas na ang diablo. Kung titingnan po natin dito sa temptation number 3, siyempre, yung sinagot ng Panginoon, nasa Deuteronomy pa rin yan. Chapter 6, verse 13. Ngayon, alam po ng Panginoong Hesus na si Satanas ay nagsisinungaling. Hindi niya na kinakailangang makipag-argumento kay Satanas. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Pero itong, sabihin na natin, itong mga kapangyarihan na pinagmamalaki ni Satanas, itong mga kaharian na ito, maaari yung mga hari na nasa ilalim ng kanyang impluensya. Maaari. Pero, hindi naman po naparito sa mundo ang ating Panginoong Hesus para sa kapangyarihan para sa authority. Hindi rin siya naparito para sa karangyaan. Bakit po naparito ang Panginoong Hesus? Di ba alam naman po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Hindi siya naparito upang magpayaman. Hindi siya naparito upang tumanggap ng lahat ng kapangyarihan ng mundo. No. Alam po ng Panginoong Hesus ang motibo ni Satanas. Kaya ang ginamit niyang taktika ay ang salita niya. Kanina, nag-quote pa siya. Sabi, iingatan ka ng mga anghel. Nag-quote siya ng Bible. Kanino siya nag-quote? Sa Diyos na pinagmula ng mga nakalagay sa Bible. Parang hindi naman alam ng Panginoon yung mga kasulatan. Diba? So, dito po, sa tatlong bagay na ito, nakita po natin. Tatlong panunukso ng diablo sa ating Panginoong Hesus. Pero sa tatlong pagkakataon na yon, ang naging response niya ay walang iba kundi ang kasulatan. Ang salita ng Diyos ang naging response ng ating Panginoong Hesus. So this only shows, itong mga nangyari na ito sa loob ng 40 days na siya tinutokso sa ilang, sa wilderness, na siya hindi kumain, hindi uminom, nagugutom siya, pero ang Panginoong Hesus sa kabila nun, hindi pa rin po siya nagkasala. Hindi siya bumigay. Kaya, ang sabi ng sumulat ng Hebreo, sabi Hebrews chapter 2, at ngayon, matutulungan niya ang mga tinutokso, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. So, yung experience natin, kapag tayo'y natutokso, hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman alam ng Panginoong Hesus yung mga pinagdadaanan ko Jesus Christ also experienced everything. At sabi sa chapter 4, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Kasi po yung ibang tao, makapagsalita, akala nila, hindi alam ng Diyos yung hirap na pinagdadaanan nila. Alam ng Panginoon po yan. Yung iba sinasabi, Lord, huwag ka muna nga makialam sa mga bagay na to kasi hindi mo naman alam Ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo, ang lahat ng yan, alam ng Panginoong Hesus dahil nang siya'y nagkatawang tao, dinanas niya ang dinaranas ng mga tao. Diyos siya na nagkatawang tao para bayaran ng ating mga kasalanan. At bago po niya pagbayaran ng ating mga kasalanan, dinanas niya ang dinadanas ng mga tao. Higit lalo itong panunukso ng diablo. Tayo, bakit ba tayo nagkakasala? Oo, likas natin yung pagiging makasalanan. Pero most of the times, tayo nahuhulog na gumawa ng kasalanan. Bakit? Dahil tinutokso tayo ng diablo na gumawa ng kasalanan. Kaya po yung iba ng statement nila, the devil made me do it. Wala siyang control sa actions mo. You have the free will. Oo, tinukso ka niya na gawin ng kasalanan na yun, pero pwede mong hindi sundin. Kaya the devil made me do it Naghahanap ka pa ng masisisi. Alam niyo naman ng mga tao, di ba, ganyan tayo Naghahanap tayo ng ibang maididiin sa mga ginawa natin. Parang nangyari kay Eva at Adan. Okay. May gusto po akong ipakita dito. Tingnan natin. Ang lahat ng nasa sanlibutan, sabi ni John, 3 bagay. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata,
pagmamalaki sa buhay o kapalaluan ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Tatlong bagay po ang binabanggit ni John na kasalanan, na taktika ng kalaban. Pride, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Gamit na gamit po niya yan sa atin, tayong mga tao. Tingnan natin next slide. Yan. Lust of the flesh, pride of life, lust of the eyes. Ito yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo. Una, sa lust of the flesh, kasi gutom siya. Sabi ni Satanas, gawin mo ngang tinapay yung bato at nang sa gayon, makakain ka na. Anong comparison yan? Babalik po tayo, libu-libong taon nang nakalipas nang si Eva at Adan ay tuksuhin. Actually, si Eva talaga ang tinukso, pero may pananagutan si Adan. Kaya hindi natin ibinubuntun kay Eva ang sisi. Okay? Anong pagtutukso kay Eva? Nung kinausap niya yung ahas, yung demonyo, pinakita sa kanya yung bunga ng punong kahoy at nakita niya mukhang magandang maging pagkain ang bunga na yon. Apple ba yon? Hindi po siya apple. Okay? Walang sinasabi ang Bible na apple yon. Ang sinasabi ito ay bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Okay? Kung anong temptation kay Jesus Christ, yun din ang temptation kay Eva. Sa pride of life, ang apela ni Satanas kay Jesus Christ, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil kasusulat, sasaluhin ka, ingatan ka ng mga anghel, uutusan siya ng Diyos. Kasi ikaw ang anak ng Diyos, iingatan ka eh. Pride of life. Kay Eva naman, yun din, pride pa din, pero ibang approach niya. Ang sabi kasi ni Eva, hindi namin daw pwedeng kainin yung bunga ng punong kahoy na yan. Ano sabi ni Satanas? Ayaw niya lang na maging katulad kayo niya, marunong. Nung tinitignan ni Eva yung bunga, parang maganda nga talaga na maging katulad kami ng Diyos na marunong. Yan. Pangatlo, lust of the eyes. Anong apela ni Satanas? Ibibigay ko sa lahat. Tingnan mo yan, lahat ng kaharian na yan, lahat ng kapangyarihan na yan. Ibibigay ko sa iyan. Kaya Eva, yung bunga, tinitignan, ang ganda. Ang ganda sa paningin ng bunga na yun. Okay? So, yung taktika ni Satanas na yun, na ginamit niya sa Panginoong Hesus, ginamit niya na yan kay Eva. At sa atin, ginagamit din sa atin yan. Alam po kasi ng kalaban yung kanya-kanya nating kahinaan. Kaya tinutukso niya tayo sa mga paraan na yan, sa pamamagitan ng tatlo na ito, lust of the flesh, yung pita ng laman, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Yung kapalaluan sa buhay. Ginagamit niya po sa atin yan lagi. Okay? Ngayon, tingnan po natin, may magandang contrast po ito eh. Teka muna. Nang ang Panginoong Hesus, yan, tinukso siya niyan sa ganyang kaparaanan. Nagkasala ba siya? Hindi. Diba? Itong si Eva, nang nadaanan niya, naranasan niya yung panunukso na yan, anong nangyari? Bumigay siya. Nung bumigay siya sa tukso, ano nangyari? Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan. Sa Panginoong Hesus, napagtagumpayan niyang lahat ng yan, hindi siya nagkasala, at ang bunga ng buhay ng Panginoong Hesus, kung kay Eva at Adan, kamatayan, sa ating Panginoong Hesus, buhay na walang hanggan. With Adam and Eve, it led to death. With the Lord Jesus Christ, it led to eternal life sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Di ba? Napakaganda po, no? So, alam mo, habang pinag-aaralan po natin talaga ang buhay ng Panginoong Hesus, nakafocus tayo sa mga nangyari sa Kanya. Pero tinitignan pa rin natin ito, anong magiging implications nito sa atin? Anong kapakinabangan natin? Anong mapupulot natin dito bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus?
Ang bawat nangyari po sa buhay ng Panginoong Hesus, may iniiwan talaga sa atin. Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, ang Diyos naman tinutokso ko eh. Ang Diyos naman parang, ba't ganun? Pinapayagan ng Diyos akong tuksohin. Mga kapatid, nakalagay po sa Bible yan. Ang panunukso galing kanino? Sa dyablo. Ang pagsubok sa buhay, galing sa Diyos yan. Totoo yan ang pagsubok. Sinusubok tayo ng Panginoon eh. Kaya mga pinagdaraanan natin minsan pagsubok, mga problema, ginagamit po ng Panginoon yan upang mas lalo tayong dumepende sa Kanya. Mas lalo tayong tumatag ang ating pananampalataya. Pero yung pagkilos ng kalaban na nakakaranas ka ng panunukso upang magkasala, totoo, sa demonyo galing yan. Pero yung pagsubok na upang lalo kang tumatag, upang lalo kang dumepende, lalo kang magtiwala sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, sa Diyos talaga galing yan. Sabi ni James, basahin po natin, Santiago chapter 1, verse 13. Sabi, huwag sabihin nino man na tinutokso siya ng Diyos. Yan tinutokso. Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring manukso o hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. So, ang panunukso po ay galing sa kalaban. Tinutokso ka niya, inuudyokan ka niya na gumawa ng kasalanan, gaya ng pinagagawa niya kay Eva, gaya ng pinagagawa niya sa Panginoong Hesus, at gaya ng pinagagawa niya sa atin. Ang bawat isa sa atin, alam natin ang ating kanya-kanyang kahinaan. At di nyo ba napapansin, kung saan ka mahina, doon ka tinutokso ng kalaban. Ang hirap-hirap magpigil na mahulog sa tukso. Okay? Kaya po, hanggat hindi ka bumibigay sa panunukso na yun, hindi ka nagkakasala. Kasi ang Panginoong Hesus, sinasabi nila, kaya hindi siya Diyos kasi natukso siya. Tinukso siya, oo, pero hindi siya bumigay sa tukso. Gayon din tayo. Kung tinutokso tayo ng kalaban na magkasala, hanggat hindi tayo bumibigay, hindi tayo sumusunod sa gusto niya mangyari, hindi po tayo nagkakasala. Okay? Dapat malinaw po yan sa inyo. Hanggat hindi ka naman bumibigay, tukso siya ng tukso, di mapagod siya tumukso. Pero hindi ka bumibigay, hindi mo sinusunod yung gusto niya mangyari, hindi po tayo nagkakasala. Okay? Napakalinaw po nun. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Di ba napakaganda po, no? Ang pangako ng Panginoon. Alam niya limitations po natin. Kaya kung dumaranas po tayo, alam ng Panginoon hanggang saan tayo. And in case dumating tayo sa sitwasyon na yon, anong sabi dito? Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Siya ang magbibigay sa atin ng way to overcome it. Siya magpo-provide ng solution para malampasan natin. Ito'y pangako ng salita ng Panginoon. Sabi sa Santiago, chapter 4, verse 7. Sa mga medyo nakaka-memorize ng verse. Pag sinabi, ano ba yung Santiago chapter 4, verse 7? Resist the devil and he will flee from you. Pero hindi yun ang kompleto. Ito lang yung tumatatak. Kaya akala ng iba, kapag niresist nila yung devil, lalayasan na sila ng demonyo. Anong kailangan? Mauunang magpasakop sa Diyos. Submit yourselves to the Lord. Resist the devil, then he will flee from you. Kailangan po yan. Ang biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan, malabanan po natin ang panunukso ng kalaban. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nagkatawang tao, nagpapasakop siya sa Ama. Sa lahat ng kalooban ng Ama, sinunod ng Panginoong Hesus. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, isuot ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So,
Sa tatlong pagkakataon na nakita natin kanina yung panunukso kay Jesus Christ, anong sabi niya? Nasusulat. Or sa English, it is written. Sa lahat ng pagkakataon na yun. Kasi nga po, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Okay? Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, nung tinuturuan niya sila, mga kapatid, kailangan suotin ninyo yung full armor of God upang maprotektahan kayo from head to foot. Pero nagbigay siya ng isang pang-atake. Kasi lahat ng full armor of God, pang-protection maprotektahan ka May isang pang-atake. Ano ito? Yung tabak. Ang tabak ng Espiritu. Ano pang-atake? Salita ng Diyos. Napakaganda po na alam po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung sa mga grupo ko po dito sa Bible study, akala nila nung una, pinahihirapan ko sila dahil may memorize ko sila ng mga Bible verses. Pero ang maganda nito, may mga pagkakataon na kinakailangan nila ang pagtugon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At least, alam kung ano itutugon. Halimbawa, dumaan ka sa panunukso ng kalaban, ng dyablo. No? Kung talagang tagasunod ka ni Kristo, gawin mo nga ito. Sumigaw ka, nasusulat! Sabi ni Satanas sa'yo, sige, ano nasusulat? Wala kang alam sa salita ng Diyos. Wala, basta nasusulat lang. Di mapapahiya ka, wala kang pang-atake. Kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kung sisigaw ka ng nasusulat, dapat alam mo yung sasabihin mo nasusulat. Pero kung yung magpapanggap ka lang, nasusulat, sabi nila. Basta, sabi nila, ubra ba yun? Hindi! Pagtatawanan ka lang ni Satanas. Mapagpanggap, hipokrito, mapagkunwari. Diba? Kaya napakahalaga po na alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, pwede naman niyang, sa isang ganun lang, pwede niyang wasakin si Satanas Ang dyablo na tumutokso sa kanya Pero nang ginamit niya, ang salita ng Diyos. So dito po, sa buhay po natin, mga kapatid, sabi ko nga, lagi po may iniiwan sa atin. Ang pinag-aaralan natin sa pangyayari ng buhay ng Panginoong Hesus. Unang-una dito, alam natin ang Panginoong Hesus, hindi siya nagkasala. Kahit minsan. Pangalawa, napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangatlo, alam natin ang kalaban ay gumagamit ng salita ng Diyos. Pero ang kaibahan, tayo, na tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, nalalaman natin yung sinasabi ng kanyang salita. Anong ginagawa natin? Nagpapasakop tayo, tinatanggap natin sa buhay natin ito. Ginagamit natin sa buhay natin ito. Ang demonyo, alam niya ang salita ng Diyos, pero ano ginagawa niya? Hindi siya nagpapasakop dito. Madalas, binabaluktot pa niya ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya every time na makakaranas tayo ng mga panunukso ng kalaban, napakaganda na meron po tayong sandata. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero syempre, bago mo magamit yan, kasi ang sinabihan dito, mga taga-Epeso, mga mananampalataya, bago mo magamit ang salita ng Diyos, kinakailangan ng unang-una. Ano yung pinakauna? Kinakailangan totoo kang sumasampalataya kay Kristo. Kasi gagamitin mo yung salita niya pero wala ka namang pananampalataya sa Kanya. Paano mo magagamit yung Kanyang mga salita? Ang unang-una sa tao, kinakailangan niyang, kinakailangan alam mo sa sarili mo na makasalanan ka. Tinatanggap mo na mapaparusahan ka sa impyerno dahil sa kasalanan mo. Kaya ano kailangan mo? Kailangan mo ng tagapagligtas. At sino lang yung maaaring maging tagapagligtas? Isa lang ang sinasabi ng banal na kasulatan na tagapagligtas natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito yung binanggit ko kanina sa Lord's Supper, na provision ng Diyos sa problema nating kasalanan. Sino mang sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan.
Kinakailangan itong katotohanan sa Panginoong Hesus, sa buhay ng Panginoong Hesus, talagang tinatanggap mo. Pinaniniwalaan mo siya. Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya nagkatawang tao kasi makasalanan ako. Anong ginagawa niya? Binayaran niya yung kasalanan ko sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. At pagkatapos siyang mamatay sa krus, siya inilibing. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At siya ay ang Diyos na buhay na pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, sinasampalatayanan natin. Kaya, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, isa ka na niyang, anak. Ang sino mang sa kanya tumanggap at sumampalataya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Ngayon, meron ka ng karapatan gamitin ang salita ng Diyos panlaban sa panunukso sa iyo ng diablo. Kung hindi ka nananalig sa Diyos, sasabihin mo, gagamitin ko ang salita ng Diyos para hindi makapanaig sa akin ng tukso ng kalaban. Huwag ka nang umasa. Kasi kinakailangan mangyari muna yung unang-una. Kinakailangan magkaroon ka muna ng personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng pananampalataya sa Kanya. At nang sa gayon, meron ka ng karapatan at magagamit mo ng tama ang salita ng Diyos habang ikaw ay namumuhay pa sa mundo na to sa bawat darating na araw. Tandaan po natin. Kaya po, nag-sermon ako ngayon. Sa tingin nyo, ilang porsyento ng mensahe ko ang matatandaan ninyo? Napakababa. Hindi po sa minamaliit ko kayo, ito po ay katotohanan. Hindi ko alam bakit paglabas ng pinto ng mga tao, nakalimutan na yung message. Pero na mga kapatid, kaya po alam niyo napakalaki ng nagagawa ng binabasa po natin ang salita ng Diyos. Hindi po talaga sapat na nakikinig lang tayo. Kinakailangan binabasa po natin. Kasi kung makikinig ka lang, kailan ka lang makakapakinig? Wednesday, pag prayer meeting. Linggo, pag samba. Mamaya nga lang, paglabas mo ng pintuan siguro 80-90% ng pinag-usapan natin, maring kalimutan mo na. Kung hindi man ngayon, bukas makalawa. Next Sunday, pag tinanong ko, maring, ano nga ba yung message ng Sunday? Kasi ang daming nangyayari sa buhay po natin Anong remedy dyan? Babasahin po natin ang salita ng Diyos. Malalaman natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na magagamit natin sa buhay natin sa araw-araw.